Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Hala, grabe ang nangyari. Halos mabalew, Romualdez, muntik magkagulo, Malacanang. Ha? Diyos ko, yan mga kababayan ha. Binasa ko lang po yung title, mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ako yari. Si Tamba tinanong, may komentaryo ba kayo sa pagbibitaw ni BP Sara bilang DepEd Secretary? Nako, yari ka Tamba. Ayusin mo yan. Ayusin mo, sagot mo dyan. As the Vice President mentioned, I think this was her personal decision, and we respect the decision po. Sir, naging kayo po yung one of the campaign managers po ni VP Sara. Ayan yun lang sagot niya. Respect. Alam mo, kanina pinapanood ko tong video na ito. Ang iksi nitong video na ito, pero sa totoo lang sumakit ang ulo ko rito. Kasi pag sumagot si Romualdez, parang si Marcos, tas parang walang confidence. Hindi mo alam kung saan papunta. Then napansin nyo ba yung kay Tamba? Hindi mo alam kung saan patungo. Tapos walang sense. Ang hirap talaga. Promise, Tamba, pagka nagsagot ka, medyo bigyan. Total, gusto mo maging Prime Minister, di umano. Total, gusto mong tumaas sa Senado. Magsalita ka ng maayos. Huwag yung para kang... Kasi mahalata mo yung tao pag nagsasalita ng huhula eh. Pag nagsasalita, not sure about what he's trying to communicate. Parang, di ba si Marcos gano'n? Ano daw? May mga ganyan, di ba? Ang hirap nyong intindihin magpinsan. Sa totoo lang, ang hirap nyo nang mahalin, ang hirap nyo pang intindihin. Pakiayos lang yung pagsasalita ninyo. Una, English na ka, ang hirap intindihin. Then mga kababayan, mahirap talaga pag ikaw ay nagsisinungaling, di ba? Mahirap talaga magsalita pag hindi mula sa puso. Ha? Anong nire-respeto nyo ang desisyon ni BP Sara? Niloloko nyo ba kaming nire-respeto nyo pa ang mga Duterte? Nire-respeto daw sabi, di ba? Sabi niya, siya mismo Tamba mismo mga kababayan. Nire-respeto niya yung naging desisyon ni BP Sara. Utot! Utot mo! Ha? Bakit nirespeto nyo ba? May respeto pa ba kayo? Ha? May mga respeto pa ba kayo sa Duterte? Nirespeto nyo ba ang mga Duterte? Or ginamit nyo lang ang mga Duterte? Diba? Nasaan sa dalawa ang paniniwalaan ng taong bayan? Una, sinasabi mong nirespeto mo? Nirespeto daw niya ang desisyon ni BP Sara, or sa madaling salita, nire-respeto niya ang mga Duterte. Or eto, ang opinion ko po mga kababayan, or opinion mo rin, baka ikaw, paras tayo po ng opinion, or ginamit lang nila ang mga Duterte. Nasaan po ang katotohanan dyan? Kayo na po ang bahala. Tapos ganyan-ganyan pa parang tas walang sense. Pakiayos naman po, pakiayos lang ha. Nang hindi nahihirapan yung mga vloggers. Sige, tuloy tayo. Pambira, hindi ko maintindihan kung ano nakuha ng mga vloggers at pinupuri ito si Tamba. Tapos binabanatan ng mga DDS vloggers. Tapos binabanatan si Sara. Tapos binabanatan si Roque, si Atty. Naku, grabe kayo talaga. Ang hirap. Ang hirap kumita ng pera, no? Ang dami mong nilunon. Pati suka mo, nilunon mo na. Pati yung kain mo, kinuha mo, kinain mo ulit. Pambira, no? Hindi, alam mo, karamihan dyan. Hindi yung mga talagang loyalista, ha? Yung mga yan, talagang panatiko yan. Dati pa yan, talagang utu-utu yung mga yan. Pero yung mga bagong sampa, tingnan nyo ang vlog niyan before. Yan yung mga nalaos. Nagpanik. Nalaos, nagpanik, naalukan ng pera. Ayun.
Wag tayo magmaang-angangan. Alam nyo yan. Naku, tigil-tigilan nyo nga. Lumubog na yung vlog nyo eh. Di ba? Real talk. Sara Duterte, no, during the campaign, very visible po kayo. Talagang nagpasalamat din siya after. And then we also had an interview with you in January, no? Kamusta po yung inyong relationship? And then you said na you miss her na nga nung time na yun, no? Earlier this year. Sir, kamusta? Did you talk to her na ba? Pati yung reporter, nauutal na. Hindi niya na malaman kung paano tatanungin to si Romualdez, eh. Oh. Sabi ni Dave, basta puri lang si Tamba. Grabe, no? Pag sa akin sinabi yung basta puriin lang si Tamba. Ay, naku. Sa pambihira. Ang laki ng channel nyo. Alok sa inyo, barya. Ginagawa kayong gago. Sa totoo lang, ginagawa kayong gago nitong mga ito. Tapos yung hindi naman political vlogger, ang laki ng binigay. Ginagago kayo. Para makagago, no? Tapos yung political vlogger, barya binibig. Ang dami nyo subscribers. Ay, nakakahiya kayo mga ano. Sa bagay, lumubog na yung vlog nyo eh. Pangsagip nyo na lang. So, bigla silang naging ano. Hindi na buhay ulit yung vlog nila. Ulit since or ano ba? What can you say na lang po? Any message to VP Sara? Or Yan na lang. Sige. Ang haba ng tanong niya. Doon lang pala papatak. Ano message mo kay VP Sara? yun nga, how do you feel po? Anong nararamdaman niyo, sir, na it's unity no more? Unity no more. Well, personally, due to our respective roles, sila po sa executive, kami po sa legislative, Ayan, napaubo. Galing, yan yung sinasabi natin, ang sagot galing sa ilong. Hindi siya convinced sa sinasabi niya. Ayan, nahalata, napaubo. our interactions are limited. Umabot lang dun sa nakarang budget hearings, and obviously, we miss the closer interactions that we had. Nako, plastic mo. Oh, konti lang daw yung interaction nila. Yung huli nila yun dun sa budget hearing kasi si Tamba nasa legislative, si Sara nasa executive dahil secretary nga siya. So magkaiba sila. Tapos namimiss niya yung ganong interaction. Plastic. Lintik kayo. Pwede nga namimiss mo si BP Sara. Huwag naman tayo maglokohan. Alam ng buong Pilipino yung karakas ninyo. Alam naman ng buong Pilipino yung ginawa nyo kay BP Sara. Pinakain nyo sa pating eh. O pinainan nyo ng confidential funds. Tapos binigyan nyo ng lahat. Binigay nyo yung mga facts about doon sa confidential funds. Tapos bigla nyong binawi, bigla nyong niluto, tapos siniraan nyo sa media. Nakapaplastic ninyo. Namimiss mo? Hindi, kayo ba naniniwala kayo na namimiss nito si BP Sara? Yung kanilang interaction nung kanilang unit team? So yan mga kababayan, kaya nga po napaubo. Yan ha. Kaya nga po napaubo eh. Kasi alam naman natin sinungaling yan eh. Diba? Malamang sa malamang dito sa pagre-resign ni Vice President Sara Duterte nagpa-party pa po ito. Yan hindi po opinion lang po natin yan base po sa baka lang po nagpa-party ito sila. Or tuwang-tuwa po ito mga kababayan tulad ni Castro. 'Di ba? Tuwang-tuwa si Castro halos lumundag sa saya. Nawala na po si Vice President Sara Duterte sa Department of Education. Tingnan nyo na. Eto, tinanong po si Tamba kung kumusta. How do you feel na wala na si BP Sara sa unit team? Alangan namang hindi yan matuwa. Nung una pa nga lang, gusto nang ligwakin si BP Sara syempre, sasabihin niya, eto nga gusto nilang parang gusto niyo palabasin dito na in good terms pa rin ang tambaluslos sa Duterte, no? Gusto pa rin nila i-connect, no? Yung kanilang pangalan sa Duterte. Yan naman talaga ang mga gawain nila di ba? I-connect yung mga pangalan nila para bumaho or something na malaman ng taong bayan, di ba? Pati nga yung relief na bigas, Romualdez rice na ang kung hindi ba naman ipalitiko ito, di ba?
kahit anong gawin mo, Tamba, kahit anong sabihin mo dyan na in good terms pa ka, nalalaman, di ba? Namimiss mo si BP Sara. Otot. Plano nyo yan eh. Plinano nyo na po yung pagpapaano kay BP Sara. Nagkusa na nga lang yung tao kasi hindi na masikmura yung mga ginagawa ninyo eh. Tapos sasabihin mo na, huwag nyo kaming lukuhin. Uy. Gising na po ang sambayan ng Pilipino. Yung mga keyboard warriors na lang ang hindi. Wag mo kami ulin. Ha? Hindi kami si makagago. Hindi mo kami magagago. Meron ba dito? Sige nga, tingnan natin, oh. Ayan, yan ang pagkakataon nyo. Bibigyan ko kayo ng plataforma. Kahit mga basher, sagot kayo. Naniniwala ba kayo? Ngayon kayo lumabas. Huwag yung sumbong kayo ng sumbong dun sa mga kasamahan ko. Naniniwala ba kayo na namimiss nito si BP Sara? Sige, sino? Sabi dito, Robert, diretso ka sa inodoro. Wala talagang panalo to si ano. Kaya, eto kung totoo man na may sinasabi kasi naglabasan na yung mga audio na may binabayaran vlogger ito si Tamba. At may umamin pa nga na gago. O na umamin, binayaran siya. Okay, di umano. Kung totoo man yun, pakahapi na kayo kasi hindi tatagal yan. Hindi ito mananalo. Maniwala kayo, hindi ito mananalo. Tagaan nyo sa bato. O ano? Sinong naniniwala? Wala. Yung mga bashers, ngayon kayo lumabas. Yan ang pagkakataon nyo. Wala, di ba? Sabi nga, Tamba, plastic. Alam niyo mga kababayan, ito lang po, napansin ko lang po ito, ewan ko po kung napansin niyo rin po, no? Sa administrasyon pong ito, walang puwang ang sambayan ng Pilipino, no? Tayong mga taong bayan, walang puwang po para sa kanila. Yung damdamin natin, yung gusto natin sa bayan, no? Ay wala po, baliwala po yan sa kanila. Kasi ngayon po ang nangyayari, mga personal interest po ang pinaiiral nila. Ito ay opinion ko lang mga kababayan, base po sa ating nakikita. For example na lang po mga kababayan, di ba sinabi na natin na ang taas ng presyo ng mga bilihin, hindi naman nila pinag-uusapan eh. Ayaw natin ng giyera sa West Philippine Sea, hindi rin ewan ko kung nagbibingi-bingihan lang, no, mga kababayan, kasi kahit anong sabihin natin na ayaw po namin ng gera, makipag-usap po kayo, kasi total clements man ng tayong lahat dyan, no, mag-usap lang. Wala namang problema dapat dyan kasi China, Vietnam at saka Taiwan, Japan, Philippines, mayroon pong parang may pag-aari tayo dyan lahat, di ba? Ang ano lang mga kababayan, wala namang dapat gerahin dyan eh. O bakit yung ibang kaya nga po nung sinabi no na bakit yung Taiwan ba yun or yung isa na napakarami po nilang claims doon, pero bakit hindi sila nakikipaggera sa China? Bakit Pilipinas nakikipaggera sa China? Di ba? Bakit hindi natin pag-aralan yung ginawa ng Taiwan, Japan at iba pa nilang na nagki-claim dyan sa West Philippine Sea? Bakit hindi natin gayahin yun nang wala pong gerang mangyari? Di ba? Wag po natin ipilit. Pasensya na po mga kabayan kung napunta po ako sa gera-gera sa West Philippine Sea. Total, si Tamba naman po yung pinag-uusapan natin. Makakarating din naman po ito sa Pangulo. Di ba? Ang point ko lang mga kababayan, parang hindi po pinakikinggan ang taong bayan sa administrasyong ito. Gusto nila sila ang maghari. Diba? Yung mga desisyon lang nila. Wala kayong pakialam dito, taong bayan, kahit pa mamatay kayong lahat diyan. Diba? Pag magkagera na, wala akong pakialam, basta importante
desisyon ko ang masusunod. Parang ganun ang gusto nilang mangyari, mga karibin natin. Diba? Oh. Malapit na kasang eleksyon kaya. May mga iba rin nagsasabi, pasensya na po ako, napupunta tayo sa WPS mga kababayan kasi malala na rin po ang malala na ang sitwasyon sa WPS, nagkakasakitan na po, no? Or hindi nagkakasakitan, nasasaktan na po ang mga Pilipino diyan sa West Philippine Sea. At ang gusto pa ng ating Pangulo ay hindi tayo ano yung pinost ng JMA? Hindi tayo paaapi. Basta ganyan. Yan yung term na parang ganyan yung gusto nilang ipalabas na term, no? Hindi tayo paaapi sa mga ibang bansa. Mga dayuhan. Handong hindi inaapi, halos magkandamatay na nga yung mga Pilipino dyan sa West Philippines na pinadadala ninyo eh. Diba? Well, anyway, kung gusto nyo talaga namang may yung kaibigan ko mga kababayan nag-post sa social media. Sabi niya, for peace po tayong lahat, no? Peace po, kapayapaan. Kung gusto ng mga presidente, sabi niya, mga presidente or politiko, congressman, something like that, na makipaggera, magkakaroon ng gera, sana daw sila na lang po na mga presidente ang magpatayan sa harap ng taong bayan. Huwag nang idamay yung mga tao. Mga karibinal, huwag nyo na pong idamay. Kasi sa panahon po ngayon, tapos sabi niya pa mahirap na nga tayong makasurvive sa pang-araw-araw, di ba? Gera pa kaya? Mahirap na nga tayong makasurvive sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Gugustuhin mo pa bang magkagera? Naku naman po. Maawa ka naman po, Mr. President. Sa amin. Wag na po sa mga politikong yan kasi may mga pera po yan eh. Di ba? Madali po yung makakalipad mula rito kung saan man nila gusto. Malamang pati ikaw, di ba? Mr. President. Ito, nagtatanong lang po mga kababayan kasi di ba? Sigurado ba kayo na pag nagkagera or magkaputukan na, magkapasabugan na? Nandito pa rin si PBBM sa Pilipinas? Yan pong tinatanong natin. Nandito pa ba si Tambaloslos sa Pilipinas? Yan ang tanong mga kababayan. Gaya nga po ng sabi ni Atty. Vic Rodriguez, nandyan lang yan sila sa mga aircon nilang opisina. Pero pag nagkagera, wala na yan dito. Diba? Well, anyway mga kababayan, ano man pong inyong reaction, komento about dito sa video ito, i-comment na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon.